Hello, hello, Wonder VAs! Magandang hapon po and welcome again to our free webinar brought to you by VAME Philippines. Hello guys, heart naman kayo dyan. If you're new here, hello po, my name is Blessy and I'm one of the social media managers here at VAME Philippines and I'm with my beautiful partner, co-host for today, the operations manager of VAME Philippines, Miss Glenna. Hi, good afternoon to you, Blessed, and also to our Wonder VAs na nandito nag-join sa atin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating 121 attendees dito sa Wow. Zoom, and also we are live sa Facebook. Hello. Yes, grabe. Ang dami natin ngayon. Ang dami pa rin nag-heart at sa mga nanonood sa Facebook. Hello, hello. Ayan. Kamusta ka, ma'am? Okay na okay. Ikaw naman, kamusta ang iyong Yes. araw? Always okay. Ay, may times na Hanggang tayo hindi. ngayon naka-black tayo. May Yes. times na hindi, pero may times na okay. Oo, lagi tayo naka-black, ma'am. That's our theme. Yes. Black and green. So, ito yung topic natin din pala, ma'am. Pansinin naman natin. Yan inaabang nila. Design with Canva. Yes. So last week ay hindi tayo natuloy sa ating discussion about Canva, but we have a great topic last week which is the solution to have sa mga customer problems and issues na diniscuss. So for today, ganda ng topic. Sobrang in demand, no, ma'am? Yes, of course. At Ang favorite at best friend ng mga karamihan kahit beginners, Canva. agree, kahit sino kayang gamitin dahil very user-friendly. Canva, baka naman. Ay, Ilibre nagpas mo na yung subscription namin. nagpa-sponsor na nga. Ayan. So before we start, of course, lagi naman natin itong ginagawa at lagi natin pinag-uusapan bago natin officially simulan yung discussion for today. At yun na yung i-discuss ni Ma'am Glenna, which is the house rules. Yes, sa mga bago dyan. At nga pala, yung sa mga nanonood sa Facebook para sa mga gusto magkaroon ng free certificate, pasok lang po kayo yung Facebook or yung Zoom link is nandoon sa aming Facebook page. Yes. Okay, so sa mga bago, ito po ang ating house rules. I-discuss po natin. Hopefully, makita ninyo ang aking screen. Clear? Loading. Yes. Okay Ah, na. all right. So house rules for everyone. No bashing or harsh words. Let's always be kind. Let's use kind words. And then number two is please use the Q&A tab for questions dahil po ang inyong chat box ay naka-disable. It is only for the panelists for us to send announcement and links for later. Okay? So sa mga kasasabi na nakikita po ba kami, hindi po namin kayo visually nakikita pero yung chat nyo po always nakikita po ng panelist. So anything you can raise there sa Q&A tab. Please use your real name on Zoom. Number one, para sa palaro natin at the end of the session. Wala po sa alas dos. At the end of the session. And then, para malaman natin na yung question nyo po ang kasalukuyang sinasagot. Number five, please until the end of the session for the attendance link. Yun po yung ibibigay natin lahat mamaya para magkaroon kayo ng free certificate. And sending out free certificate is within the week. Hindi po siya agad-agad. Alright? And don't worry sa mga maliliit at sa mga hindi makaka-catch up, may gustong i-replay. Don't worry that because this session is recorded and always nakapost po yan sa ating YouTube channel. Alright? So that's all. Enjoy learning, everyone. Talk to you. Ayan. Thank you, partner. Thank you, Miss Glenna, for discussing about the house rules. So I hope lahat po ay nakinig dahil maganda yung pag-uusapan natin today. And this is a great opportunity na rin. Kagaya na lagi ko sinasabi, this is perfect for mga aspiring, mga beginners na mga virtual assistant because this is for free. Yung lagi natin sinasabi, libre. Walang babayaran, may free certificate ka pa. And you also get the chance to send question real time na pwedeng sagutin din ng speaker natin for today. So if you have any questions, i-ready nyo lang dyan sa mga notebook nyo at i-ready nyo lang for later at sasagutin yan lahat ng speaker natin. Alright? So, sino ba dito yung mga first time? As in, ngayon lang sila naka-attend. Pwede bang mag-wow button dyan? Wow reaction? Wow, first time. You know? Oy, Ang ang dami. dami. Welcome. Welcome po. Grabe. Thank you for joining us today. And you are very much welcome dahil yan talaga yung mga hinahanap natin, yung mga aspiring, mga beginners, and yung mga talagang gustong pasukin ng virtual assistant world. So welcome for today. I hope
this is not the first, this is not the last, but this is the start of your journey as a virtual assistant. All right? So, before that, okay lang ba, bago tayo magsimula, i-comment nyo dyan sa chat box kung saan kayo nanonood ngayon. Like, kung taga saan kayo. Just for us to know kung taga saan ba yung mga nanonood sa atin ngayon. Yan. Sige, type nyo lang dyan kung sa Q&A tab po tayo magta-type. Ayan, type nyo kung taga saan kayo. Alright? Ayan. Tingnan nga natin yung mga taga saan yung mga Wonder VAs natin, ma'am. Cavite, si Brian, si Uy, Marie Taguig. Christine Laguna, si Wow. Jasmine Pampanga, Ah, Privia from Marikina, Cyril QC, naku, Amerika, si America. Anonymous Ateni. Sana nakapangalan na eh, para Anong na oras na shoutout ka doon? naman. Yes. Good evening. Alright. Si Ira, Cavite, Rob Wow. Davao, Dasma. Oh, yan, dami ko sila. Wow. Wash out, wash out. Pa-shout out po. Ayun. Welcome po yan. Thank you for typing in kung tagasan po kayo. And we're really happy na nagkakasama-sama tayo ngayon even though this is just a virtual video meeting or conference ay nagkakaroon tayo ng ganitong kumbaga develop na talaga ang technology ngayon. May mga ganito na. Alright? So, I know sobrang excited na kayo kaya simulan na natin agad-agad to and get ready na po to yung mga notebooks nyo, yung mga Canva tabs nyo, i-ready nyo na para sabay-sabay tayo na nagle-learn together ng Canva, designing with Canva. So, let us now introduce our guest speaker for today. I know kilala nyo na siya. If nag-join na po kayo sa mga previous webinar, she is the guest speaker as well sa ating UI UX designing webinar. Oh, may idea na kayo kung sino siya. So alam ko naalala niyo yung mga insightful and practical teaching na ginawa niyo from there and ngayon sobrang excited kami to have her again back dito sa ating webinar. So this time, i-guide naman niya tayo on how to make the most out of Canva for your personal use, sa business, kung nag-freelance ka ngayon, and of course, kung pinapasok mo ngayon ang virtual assistant world, sobrang maganda yung pag-uusapan natin at maganda rin talaga yung speaker natin for today. So, before we begin, i-welcome natin siya, paulanan natin siya ng heart, bigyan natin siya ng celebrate, and sobrang thankful kami nakasama natin siya ngayon. Let us all welcome our guest speaker for today, Coach Majel. Come on, guys. Hi, Major. Good afternoon. Hello, good afternoon, everyone. I'm so excited for our Wonder VAs for today. How Yes. are you? Welcome back. Welcome back. Ayun, sobrang excited na po nila. And I know, ang dami pong umattend na first time ngayon. Alam mo na to, lagi ko itong tinatanong before you start. Kasi ang daming mga first time. We just wanna know just a short backstory on how you started this journey as a freelancer or as a designer. Yan, thank you Hmm. po. Okay, so hello mga ka-Wonder VAs. My name is Majel. Before, I'm actually a designer before then. Ginagamit ko lang yung mga tools like Photoshop. Before, di ba, yung uso pa yung Hold on. On my end, Major, sorry. Nawala ng audio? Okay. Same on mine. Sorry, Nawala Miss ng Majel, to audio. cut you. Yan, okay. Okay na? Ayan, Yes. ayan. Sige. I think Sige. you stopped dun sa before you're a designer po. I design. Yan. Okay, again. Designer ako before talaga, nung bata pa ako. Artistic person ako. Then, nung college ako, ginagamit ko talaga is Photoshop. And it's very challenging kasi need mo ng trainings, iba, and tutorials. And kailangan mo din ng mga licenses for that. And when I was in college, nalaman ko yung Canva. And that is when I started learning about Canva. And madali lang siya. Sabi nga kanina ni Ma'am Bless, is it's very user-friendly and easy to use. Then, fast forward, I started my career journey as a UI UX designer and graphic designer. And na-realize ko, yung graphic skills pala natin, yung mga design skill, pwede pala tayo
income doon. Pwede siyang madaming opportunity sa career natin. And that's why today I'm really excited to share to you my journey and how to use Canva and also help you paano kayo magkaroon ng income when you pursue graphic designer. And I think excited na ako. Excited na rin ba kayo? I think super excited na nila. Miss Yes. Bija. So now the floor is yours. You may now share your screen. Okay, I'll be sharing my screen. Yan. Okay, design with Canva. So good afternoon to all of the 170 plus participants who are with us today. So I know that most of you are first timer and you're an aspiring virtual assistant. So today I'm gonna present to you designing with Canva. So my name is Majel Villarma. So for a quick introduction as a resource speaker, as mentioned by Ma'am Les, I am actually a UI UX designer. But one skill that is needed for a designer, especially in digital designer, is you have to know about graphics. Kasi sa design, madaming mga opportunities, not just UI UX design, pwede din graphic designer, web designer, social media designer, and that's my expertise in a digital design field. So, these are my previous work to share with you. I mentioned before, dati ginagamit ko lang yung Canva for presentation sa mga projects and mga social media posts. Then, na nag-start ako na freelancing journey ko, not just after I graduated, but few years after I graduated, na-realize ko madami palang mga clients and companies yung naghahanap ng design skill. And not just madami, almost lahat ng company. Imagine you are a company even sa business fields, education fields, sa medical fields, lahat kailangan ng graphics. Kunwari, meron kang clinic. Ano yung mga kailangan na mga graphics for that clinic? Pwedeng information, pwedeng presentation, pwede branding, pwede website. Di ba? Pwede mga social media posts for marketing. So kayo, very lucky kayo na nandito kayo for this training kasi madaming pwedeng explore na mga career and opportunities in design. So one thing is social media designer. So this is my previous works. I design Instagram posts and templates for my clients internationally. So from US, Australia, Europe, and other Asian countries. So these companies, usually they are personal brands who want to market their services online. That's why they needed those social media graphics. Not just for Instagram, it can be for Pinterest, it can be for Facebook. So once na malaman nyo yung mamaya, ipapakita ko kung paano gamitin yung Canva and paano gawin ito, then you have that foundation to be a graphic designer virtual assistant. So another field that you can pursue in design is marketing designer. So, even in VAME, meron silang designer dyan. Yung mga nakikita ninyong marketing designs or posters sa Facebook, they have their designer. And you can be that one too in the future, di ba? Almost lahat talaga ng businesses kailangan ng designer. And the challenge is, ano yung mga tools na kailangan yung matutunan? And then, ano yung mga rules and principles sa designs? And later on, I'll talk about it. You can also be a print designer. So, kunwari, kahit hindi digital, I have previous client like sa burger and mga cafes. 'Di ba sa mga cafes, meron silang mga flyers and meron silang mga menu design. So, you can do that. Another thing is educational poster. So, I also design poster for kids. So, I have my friend of mine na kailangan niya magkaroon yung anak niya ng magagandang posters and I designed it and binenta ko siya. O, di ba? So, madaming opportunities sa graphic design. You can also be a presentation designer for a company. They have presentation, they have business proposals, and in what good in Canva is you can create your own template and sell it. Then you can also pursue, yeah, content creator or infographic designer. This is actually one of my first job after I graduated. So basically, I was like all in one
IT person in that company, and I was tasked to create infographics for the announcement. And doon din nabuo yung skills ko sa design. And madami ako ni-realize na paggamit ko ng Canva, madami palang pwedeng mga templates na gamitin and madaming mga expertise na pwede kayong pagpilian. So yan, yun yung journey ko and some of my designs that maybe in the future, you will be one of those who will design those templates for other companies. Now, let's proceed with the exciting part. So what is Canva? May nag-chat black screen? Oh, black screen. So nakikita naman yung screen ko, di ba? Yes po. So what is Canva? Canva, sabi nga ni Ma'am Bless and Ma'am Glenna kanina, it's a free-to-use online graphic design tool. So libre siya, but with limitations. And later on, i-discuss ko ano pagkakaiba ng free sa pro na Canva account. When you say graphic design, ano ibig sabihin ng graphic design? So any one of you are already graphic designer or are just curious on graphic design? Or probably may mga curious lang sa graphic design. Ano sa tingin ninyo yung ibig sabihin ng graphic design? Kasi yung iba pag tatanungin, pag sinabing graphic design, magde-design ng presentation, magde-design ng ganyan. Oh, walang idea kung ano ang graphic design? Magkaiba kasi ang art sa design. If you're going back to your yeah, visuals, if you're going back to high school or elementary, pag sinabing art or you're an artist, artistic, it's more on visually, you want to show what you feel, what you think, and with freedom. Walang mga rules, walang mga principles. Kung ano yung na-imagine mo and na-feel mo, yun yung gagawin mo as an art. So can be a painting, that can be a music, 'di ba? Dancing. But when you say design, kailangan kasi may mga rules dito, may mga principles that we need to follow, such as spacing. 'Di ba pag artist ka, kahit anong i-drawing mo diyan, i-design mo, anong color gamitin mo, you're free to do that. But when it comes to designing, we have rules such as yung cleanliness, such as typography, colors, font, and it is really a long journey. So, visually appeal, correct. Graphic designing is basically you're gonna design something to relay or show an information. So, it can be visuals or with text. So, pwedeng mga social media posts, presentation, poster, videos, and logo. And dun papasok si Canva. Yan. May mga ginagamit tayong tools, di ba? Yung hindi pa siya uso. Yung PowerPoint. Are you familiar with PowerPoint? And I also remember nung high school pa ako, yung ginagamit ko talaga sa design is paint, yung paint. Nagagamit pa tayo ng paint. Na ano nyo pa ba yung paint? Then yung Microsoft Word, doon din ako nagdi-design. Yung isusubmit sa teachers natin. Eh, nung 2013 lang to si Canva hanggang sa after few years, madami nang gumagamit and halos karamihan, majority ng populations and users Canva kasi mas madali talaga siya intindihin. Mas madali siyang pag-aralan. Hindi siya very technical. Yan. So, anong pagkakaiba ng free sa pro? So, if tatanungin ninyo, Ma'am Majel, ano ba yung ginagamit ninyo? Free or pro? Dati, free yung gamit ko. Kasi with this free account, meron ng access ng 250 templates, 200K photos, free graphic elements, 57K, halos nandyan na yung thousands of templates and accessible elements. But the problem is, once I started my freelancing journey and having clients, kailangan na ng pro account. Why? Kasi mas madami yung advantage. Kasi from 250K templates, you can access 420K. Almost unlimited lahat na pwede sa Canva templates, pwede mo ma-access. Same with photos. Tingnan ninyo yung pagkakaiba sa photos. Yun yung
limitation talaga sa akin before when using free is gusto ko maglagay ng magagandang graphics and photos pero naka-premium siya and hindi ko ma-add may watermark. So kapag Pro, meron kayong access sa 71 million na photos and 4.5 million graphics and yung mga bagong tools ngayon, mga AI tools and other like background remover na ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay? So now, let's design with Canva. Wag na natin to patagalin. I'll be showing you how Canva looks like. Lalo na yung mga hindi pa masyado familiar dyan. Or yung mga gumagamit na siguro before ng Canva, I'll present to you how to design good designs and use other tools. So if you're gonna visit Canva, napakaganda na yung UI UX design nila, 'di ba? They have that very impactful tagline. What will you design today? And after that, meron kayong makikita ang iba't ibang design templates. So you can create poster, resume, logo, whiteboard, social, docs, presentation, sheets, photo editor, website, videos, prints, brochure, Instagram. Nandiyan na lahat. And alam nyo ba, dati, bumibili ako ng Photoshop license para lang sa mga graphic design na tools. But now with Canva, nakasave ako and mas mapadali yung trabaho ko, especially yung mga background remover, di ba, yung mga mock-ups, nandito na lahat sa Canva. So, ang swerte ninyo kasi nag-i-start pa lang kayo for your the graphic design journey and you already have this tool and it is a great investment. We have here, para makita ninyo yung comparison and may idea kayo sa pricing. So, I'm gonna share with you the comparison. Here, yung free, it's for one person. Ito yung mga features niya. And ito po yung price for Canva. Medyo nagtaas din yung price niya. So that's 2,500 per year for one person. Not bad, di ba? So kapag teams naman, if you are working with different members in your team, so that's 2,300 per year per person. If you have a company, you can contact sales for Canva Enterprise. So mag-ipon kayo. If gusto niyo talaga yung graphic design, pwede niyo pag-ipunan and you go with Canva Pro. Okay? So now, let's create a design. So create a design. We have a button here. So we go for Canva. So ito, yung makikita ninyo, yung dashboard. But I'm gonna share to you the free version. So yan. Ito yung sa dashboard. And here, let me let me change my account for the free version here para makita natin yung pagkakaiba ng sa free version and sa pro. Yan. So dito sa free version, kung makikita ninyo, yung first is the dashboard. This is the search section. Pwede kayo mag-search ng designs, ng templates, and Canva AI. So itong Canva AI, I think this year lang to. And ipakita ko sa inyo kung paano siya gumagamit. Are you familiar with using different AI tools? So let's say you have a project and you want to create a presentation. So we can say, here, click design for me. And may lalabas na dito. We can click presentation. Then pwede kayo mag-describe. Design for me a presentation for a project proposal. Then I would say, I want colors blue and orange. Then I'll just click the submit button and
thinking. The AI is thinking and it's now generating sample presentations that I have prompted using the AI. Di ba? Ang dali lang ng mag-design sa Canva. So, finalizing your design. Yan, nandiyan na. Meron silang mga templates for presentation, apat. So, sabi ko, it's a proposal presentation and orange saka blue. But nakikita natin kanina, yung Canva right now is still under development and hindi 100% accurate yung result niya. But with that, syempre, kahit nag-improve pa siya, makikita ninyo kung gaano nakadali gamitin yung Canva using AI. So let's just proceed with other templates. So kung ayaw nyo yung AI, you can just browse templates. So dito sa templates, pwede na kayo mag-search. So gusto ko mag-search ng Instagram. For example, I have a client who wants me to create an Instagram post. So I'll click Instagram. And dito sa baba, meron dyan na category and style. Kung gusto nyo i-filter yung mga result. So, sa category, sa Instagram, itong Instagram post, then sa style, pwede kayo magpili. Gusto nyo ba modern? For example, yung client mo, ano ba yung client mo? Gusto niya colorful. So, we can select colorful. And lalabas na dito yung mga sample na templates na colorful full for Instagram. Yan. 'Di ba? Madami kayong pwede pagpilian. Let's say I like this one. And if you're gonna look at this, if you're gonna click the use this template, may lalabas na prompt. Yan. Kailangan nyo i-try yung Canva Pro or ma-access yung mga premium templates. So sabi ko, yun din yung limitation kasi madaming magagandang templates sa Canva. But makikita nyo dito, once kayo yan na crown na icon, pag merong ganyan, ibig sabihin, it's for Canva Pro or it's a premium template. Kung gusto nyong free, limited siya, wala. Ito na, for example. Ito, free to. So, I can customize this template. Yan. So, here, we can customize it. 'Di ba? Meron din tayo ditong designs. But nga, sabi ko, nahihirapan ako gumamit sa free. Kasi kapag gusto ko palitan, for example, itong design, palagi itong lumalabas na crown icon for premium. So that's why kailangan ko magmano-mano, maghanap ng mga mag-filter ng mga free na templates. Kahit din itong mga graphics, premium din. Yun naman yung mga crown. So now, I'm gonna create a demo on my premium account. So, try natin ito. So, yan. Change lang tayo ng account. May nagtanong dito kung gumagamit pa rin daw ako ng Photoshop. Gumagamit pa, meron pa rin ako Photoshop, pero bihira ko na gamitin kasi sabi ko nga halos lahat na ng tools sa Photoshop ay nandito na sa Canva. Ginagamit ko din yung Photoshop kapag mga complex design for my clients. Pero kapag mga typical designs, itong Canva na yung ginagamit ko as my main graphic design tool. Hmm. So dito, same din. You can also use Canva AI with Pro, but you can access a lot of templates. Almost unlimited all of the templates. Now, let's try creating a presentation. So, pwede dito, madami kayong pwedeng gawin. Actually, may resume kung naghahanap kayo. Gusto nyo ng resume, gumawa dito.
you can create one. Same with your portfolio website. Presentation. Let's say a presentation. I will search presentation and meron ditong mga size, naka-dimension na siya as presentation. Basically, minsan gumagamit ako ng template pero minsan din from the scratch ako gumagawa, especially for my clients. So kung tatanungin niyo, for personal use, templates yung ginagawa ko, ginagamit ko. But for my clients, sa clients kasi meron sila sariling brand, for example, meron silang sariling font, colors, and photos. That's why I really create from the scratch. And ginagamit ko lang yung templates for guide. Here, let's say I'm gonna create a proposal, project proposal. Pwede na, dito na. Kung makikita ninyo sa pro, Excuse me, Angel. Angel. Ay, okay. I'm not sure. Parang nawala yata yung audio. Same din po sa akin. Ayan, may comment na rin Ayan. sila. eh. Sobrang Okay, narinig ko. matagal bang nawala or okay na? Ayan, yung pag ano mo dito sa slide na to. Sige, sige, sorry. May ano kasi yung microphone ko, mara yung touchscreen siya. Kaya kapag nape-press ng kamay ko, nagmumute. Sige. So now, let's begin again with the sample proposal. May probably you have a question like, pwede ko ba ibenta yung ganitong template? So, kunwari may client ka or gusto mo mag-sell ng mga design, can you sell this template? The answer is it depends. Kung ibebenta nyo ito, itong lahat ng pages, kasi ito pagmamayari to ng Canva, dinesign to ng mga designer sa Canva, and you're gonna sell exactly as it is, then hindi siya pwede. Nasa terms and condition na bawal. But if you're gonna use this template and change a lot of things, not just tweak ha. Pag sinabing tweaks, papalitan nyo lang ng onte. Pero kung papalitan nyo yung mga shapes, yung mga colors, yung mga fonts, and images, then you can sell it. Okay? Pwedeng-pwede po yan. Here, we have a project proposal. So, madaming pwedeng gawin sa Canva. Kunwari may client kayo, pinapagawa kayo ng proposal, the number one feature is the text. So dito sa text, di ba dati sa Microsoft Word, kailangan natin manu-manuhin, palitan yung font size. With Canva, pwede na siya i-resize. Parang Photoshop lang eh. Ganito din yung ginagawa ko sa Photoshop. You can just resize the text. You can change the font and makikita na niya kung anong itsura niya. Yeah. Ba? You can also change the colors. You can change alignment, list, spacing, transparency, effects. Pwede yan. Tingnan niyo yung, parang sa Word din daw, may mga effects pa sila. Pwedeng neon, glitch. Ito, maganda din tong glitch one. Hello. Madami kayong pwedeng styles na pwede gawin sa Canva. So the next one, yung pinaka-exciting na gusto kong gawin sa Canva is the graphics and images kasi madami yung pwedeng gawin. Sa elements, we have different parts. Number one is the shapes. Yan, madami kayong pwede pagpilian na shapes na pwedeng ilagay. Let's say I'm gonna place a heart here. Wow, may pa-heart pa yung project proposal. So, I can change the color to red. So I can, going back to elements, I can also add graphics. So dito unlimited din yung graphics. So kunwari about buildings, yung proposal ninyo, you can just search for building and andyan na. Lahat ng graphics for building. Then also, you can add polls and quizzes.
Ito, hindi raw ko to gamitin sa design, pero kapag mga presentation and interaction, you can actually add a design here like polls and quizzes. Especially yung mga teachers, pwede to gamitin. May mga pa-quiz sila sa student, nagpe-present, and they can put this design for their quiz. Pwede din sheets. So dito sa sheets, may presentation kayo for your proposal. So pwede nyo ilagay yung task, yung status, priority, deadline, and you can, parang Google Sheet, you can add a column or row. Palitan nyo, deadline. Di ba nandito na lahat sa Canva? You can change the priority, the status when doing presentations. Yan, delete natin. Delete sheet. Meron din ditong, mamaya ipakita ko itong AI image generator. Yung photos din, ilan yon? 500 million ba yun ng mga photos? And alam niyo yung kinagandahan? I was trying to compare. Nagsusubscribe kasi ako sa ibang mga photo gallery na tools like Prefix, ba? Yung ma-access mo yung mga premium photos. But with Canva, nandito na lahat. Yun yung kinagandahan. Yung mga premium photos na binibili mo individually sa other platforms ay pwede na dito sa Canva. Then, the videos, kung gusto niyo sa project proposal, ilagay niyo yung videos. Let's say about buildings. Yan na. Diba? May video siya. Same with other tools like audio. Pwede kayo maglagay charts. Ito exciting din to sa mga presentation. We can add here charts. Para na siyang all-in-one na Microsoft. May Microsoft tool na Microsoft presentation, di ba? May Word. Nandito na lahat sa Canva. Stickers, frames, grids, and mock-ups. Let's proceed with this AI. Saan yung AI generator? Alam mo na, excite ako dito sa AI generator na image, but it's not very accurate, but it will really help you a lot. So let's say, ito, magawa tayo ng image. A building in, say, Korea. Create image. So, yan na. Yung AI tool generating. Wait with us while we generate a building in Korea. Okay. So, may lumabas na building. Ganito ba yung building sa Korea? It's not a modern building na parang old, pang historic building. Pwede ninyo din palit yung style. If gusto nyo playful, dreamy. Di ba nandito na lahat? Color pencil, oil painting, generate again. So, I selected oil painting. Okay, ilagay natin dito. May project proposal tayong building sa Korea. Yan. Meron ng, ito modern. May lumabas na modern na painting. Pwede natin baguhin yung mga styles. Oh, ilagay natin dito. Wow, project proposal painting. May madami pa dito. Long exposure neon, anime. Pwede nga kayo dito gumawa ng comic. May story kayo, tapos gawa kayo dito ng comic. Use this anime. Nakaisip kayo ng, for example, ganitong location, ganitong scene. Tapos lagay kayo ng text like storytelling. So, meron din tayo dito sa elements na, ito favorite ko to din. Itong frames. Sa photos kasi, pwede kayo mag-add ng photos by dragging and dropping. Like, for example, idadrag ko dito from my file yung photo. And
mapupunta na siya dito sa aking slide and I can resize this photo. Yan, I can crop it. But minsan, gusto natin iba yung shape ng photo. 'Di ba? Gusto natin, paano kung gusto ko circle siya? Paano ko yun gagawin? Dati, sa Photoshop, ginagamit siya manually like masking. And sa frames, you can select different shapes. Let's say I'm gonna use circle. So kapag nakita nyo itong mayroon na cloud and hill na design, it means it is a frame. So pwede mo i-drag and drop yung photo papunta dyan. Di ba? Automatic na change na siya sa shape na circle. Alisin natin yung sa likod na photo. So, dito. Kung gusto niyo naman palitan, i-detach nyo lang yung image, tapos palit tayo ng ibang shape. Let's say ito. Tapos, i-drag and drop natin. And andyan na. Yung ating mask photo in a different shape. Yan, madami kayong pwede pagpilian na frames. It can be arrows, it can be star. Yan, detach image. Gusto niyo sa loob ng star kasi hindi na nakikita. Meron din tayo dito. Ito yung pinaka-favorite ko sa design. Especially yung sa marketing, mga marketing roles or web design roles. Ito yung mga mock-ups. Are you familiar with mock-ups? Alam niyo ba yung mock-ups? Pag sinabi kasing mock-up, it's like a sample ng final product and you're gonna place the design or the sample of the final product to a mock-up. So, kunwari, let's add a slide here. You are selling a design shirt. O, pwede kayo yan, yun yung trabaho ninyo. Nagbebenta kayo ng t-shirt, ng mga mugs. Sa mga tawag din yan is may mga packaging design sa graphics. So, gagawa lang kayo ng design, tapos idadag and drop nyo dito sa mock-up, tapos sa labas na siya. Gusto nyo makita. So, punta tayo sa elements and hanap tayo ng picture or graphics. Let's say, a cute bear. Cute bear. Then, ano kayang magandang ilagay ditong graphics? Yung cute na bear. Pwedeng ito. Tapos, i-drag nyo lang dito. Tapos, naglo-loading na siya. Hintay lang kayo. Eh, nandyan na. Di ba ang cute? Nandyan na automatically sa mock-up yung sample na final product. Meron din tayong iba ditong mock-ups. Alin pa? Madami pang mock-up dito. Pwedeng sa phone, nagdi-design. Yan. For example, may sample kayo, UI UX designer. Ako palagi itong ginagamit. Yung mga design ko, nilalagay ko siya sa mock-up. You can place that. Meron ba ako ditong sample na design? I think, inalis ko na. Mm. Other thing, ano pang mga mock-up sa t-shirt, sa computer, sa mugs, 'di ba? Sa bags. Nandiyan na, nagbebenta kayo ng mga designs. Lagay nyo lang dyan. Yan na, yung picture ninyo, mukha ninyo, may bibigyan kayo ng gift. Cute baby. And pwede photos, hindi lang graphics. So, pwede nyo to ilagay doon sa mock-up. Dito. Tapos yan na. Tapos, as a graphic designer, palitan natin yung background. So, sa colors na tayo. Sa colors naman, by changing the background color, click nyo lang yung page, and then dito yung color sa taas. And you can change it to the brand color of your client. So, kunwari yung team natin ay green or brown, ganyan.
So, pwede din gradient. Yung kinagandahan dito is pwede kayo gumamit ng gradient. Para gawin nyo siyang gradient, i-click nyo, di ba paka-click nyo ng color, click this document color. May lalabas dyan na slider na icon. Then, meron ditong pagpipilian na solid color and gradient. Sa solid color, pwede kayong gumamit ng color picker. Do you know what is a color picker? Pag sinabing color picker, magpipick kayo ng color from a specific na area sa inyong design, then yun yung gagayahin ng background. Mas mapapadali yung design niyo kasi, for example, gusto nyo yung color niya ay yung color ng yellow sa baby. Di ba? So, pwede nyo din baguhin yung itong area dark. So, makukuha mo na. 'Di ba? Ganyan yung color picker. But we can also use gradient for modern styles. Dito sa gradient color, pag sinabing gradient color, pwedeng hindi lang dalawang color, pwedeng multiple. So, pwede natin palitan yellow, and yan. Yeah, pwede yan na iba't ibang colors. Yan. So, another tool na pwede ko din i-share pa nagpipili ng color is kapag magiging graphic designer ka kasi, dapat alam mo din yung iba't ibang rules or design sa colors. Kasi hindi naman pwede kung ano lang yung gusto mong color. Kasi hindi na mo ang pangit-pangit tingnan. Violet and yellow, para siyang ano, patay na color. So it's not good for the the design. Yun din sabi ko, dapat yung tip ko sa inyo, dapat pag graphic designer, hindi lang kayo magaling sa Canva, dapat magaling din kayo sa design. So meron din tayong mga tools. Ito si Color Hunt. Free siya. I-search nyo lang yung Color Hunt. Pwede kayo maghanap ng mga sample na mga color or mix. But for gradient, pwede din kayo mag-search sa internet like yellow gradient for kids. Di ba? Let's say ito, orange. Ano bang maganda para sa inyo? Ito. Sabihin na natin ito. So, i-copy nyo lang yung image, i-paste nyo dito. Tapos, ano yung tinuro ko para makuha to na color? Yung color picker. Yung favorite ko si color picker. So, click natin yung background. Punta tayo sa gradient. Dalawa lang yung piliin natin. So, yung unang color, gamitin natin yung color picker. Tapos, ito yung ituro natin na design. Yan. Tapos, yung ikalawa naman na color picker. Tapos, ito yung i-pick natin. Di ba? Nakuha na natin yung color sa gradients. Ganun lang kadali. So, ang gamit natin ay parang pop na orange and yellow para mag-fit din siya sa design and yung energetic vibe. So, yun yung mga tools. Now that we know about colors, so we can use what we've learned with text. May mga shortcut dito sa Canva. Pwede mo i-click yung text sa left. Ito, text or T. Tapos, pwede ka mag-add ng heading. Then, i-drag mo lang siya, palagyan ng heading like, ano dyan? Gifts for baby. Tapos, palakihin mo lang. Kung ayaw mo pumunta dito sa text, i-type nyo lang yung T. Yun yung shortcut na ginamit ko. Just type T. Tapos may lalabas na shortcut for text. So, i-resize natin to, palitan natin, i-align natin for left. Tapos palitan natin ng, let's say, color. Tapos ito, palitan, i-ano ko yung gradient lang para yung readability niya. Baliktarin ko. Alam niyo ba kung paano baliktarin yung color? Punta kayo sa gradient. Di ba yung nauna ay yellow? So, pwede nyo i-drag lang. I-drag lang sa right para mauna yung orange. And better din na style na parang naka-radial, naka-slanting. So, ito na lang yung gamitin natin.
Para yung readability niya. Yun yung kailangan nyo din malaman sa graphic design, yung readability. Kaya ginamit ko ay white na color. Then, palitan din natin yung spacing. Kasi sa rules sa design, if after this pag-aaralan ninyo, automatic siya naka 1.4 yung line height niya. Pero may mga rules kasi na gagamitin mo yung 1.4 na line height kapag mga paragraph or smaller text. Pero kapag mga title, yung gamitin natin ay mga 1 to 1.2 or 1.1. Palitan natin na 1.1. Sa mga header, 1.1 yung ginagamit ko. Yan, di ba? Tapos pwede kayo dito maglagay ng sample text. Then pwede din tayo maglagay ng button. Pwede tayo maglagay ng shape, or yung shortcut ko is R for rectangle. Just type R. Tapos may rectangle na. Yan. Lagay lang kayo by now. Tapos palitan natin ng radius. Yan. And color to white. Tapos, maglalagay uli ako ng text. Let's say, buy now. Buy now. Yan, sample lang yan ha. Di pa natin yan pinapaganda. So, sa background, pwede din tayo maglagay ng graphics like, let's say, cute graphics. Ano ang mga pwedeng ilagay sa mga babies? Pwedeng rainbow? Yung bagay, basta magpili kayo yung bagay. For example, ito, diba? Sorry. Yan, pwede din. Maglagay kayo, mga bees, bumblebees, yung mga cute. Yan. So, pwede nyo yan ilagay sa likod or sa, ayan, ito. Yan. Tapos ito, pwede din natin to palitan ng transparency para hindi masyado kita. So, yan sa taas, may transparency. Diba? Gift for babies. Ayan. Just a sample design. Diba? And pagandahin lang natin yung design. We can sell it or present it to our client. And yun yung sabi ko, you need to know the different principles of design. So after this, if you want to learn more about the graphic design, ito yung pinakauna ko talagang pinag-aralan is the design principles. Yun kasi yung nakikita kong pagkakamali ng mga virtual assistant. Porket magaling na sila sa Canva and they can design anything from templates, hindi nila pinag-aralan yung mga design principles. So, paano ko nalaman yung mga design principles? I just did it by researching online, doing online courses, YouTube. So, ito yung mga design principles. And I also bought book for this. Sa balance, sa alignment, repetition, contrast, hierarchy, emphasis, white spaces, proportion. May mga rules. Pag sinabi ko kasing design, mga rules din yan na kailangan sundin. And ito sa contrast. Pag dito kasi sa contrast, sa design daw, kapag light, sunod niya ay dark. Light, dark, light, dark. Para may contrast siya. Same with balance. Sa alignment, dapat aligned lahat ng elements. Sa repetition, sa hierarchy din, yung pinakamalaki na text or na object, yun yung pinaka-importante. Like dito, ito yung pinakamalaki, di ba? Ito yung pinaka-importante. And the second important one is this call to action button by now. And the third smallest one is the description. So gumamit tayo ng hierarchy. Meron din na proportion, white spaces. May mga nakita din kasi akong VA na mga designer na they don't want to improve. Kung ano lang yung alam nilang design, yun na. And nakikita ko hindi sila sumusunod. Like I've seen that designer na nagsisell siya ng product, pero halos madaming colors. Sa design kasi, just use a maximum of 3 colors.
para din sa visual user experience, hindi masyado cluttery. Then, for emphasis din. Sa white spaces din, nakakairita, di ba, kapag cluttered, ang daming mga nakalagay na text na mga elements. Kaya importante din yung spacing. So, those are the things na kailangan ninyo alamin. Madami yan. Sa color, kailangan nyo din pag-aralan yung basic sa typography. Mga basic lang, don't worry. Basta malaman nyo yung basic. Kaya nyo to isang upuan. Just probably few days or a week, challenge yourself, take a course or makinig kayo sa YouTube kung paano yung mga design principles. And kapag nabuo nyo na yon na foundation, you can easily use Canva. I'm telling you, makakagawa kayo ng magagandang graphics sa Canva. So, yun yung step para sinabi ko sa inyo para maiwasan nyo yung mga mistakes ng ibang VAs. Yung upskilling din. Then, for the tool naman in Canva, pwede din tayo dito mag-add ng mga pages. So, explore din natin yung ibang mga templates. Punta tayo sa home. Sa logo, I can also, sometimes, for branding, you can use Canva for logo. Kasi may nag-chat dito na sa branding daw, ginagamit yung Canva. Pakita ko sa inyo yung branding kung paano kayo mag-income. I-search nyo yung branding. Madami kasi naghahanap kayo ng branding designer. Mataas din yung pay. Pag sinabi kasing branding designer, may bagong company. For example, ako bagong company, ay nagbebenta ako ng cafe, matcha. So, syempre, as a new business owner, kailangan ko ng brand. Yung logo, yung colors, yung mga font na gagamitin ko, and maghahanap ako ng brand designer. If you want to become one, you can use Canva. So, ito, magsa-search lang ako ng branding na template, and may nakita akong cupcakes. Yan. Just customize this template. Yan, di ba? Tapos may client kayo, tatanungin niyo yung client, ano yung meron na ba kayong logo? Kung wala pa, punta ulit kayo sa, sa Canva, hanap kayo ng logo. Tapos habang hinahanap niyo yung logo, punta kayo dito sa branding kit ninyo, tapos palitan niyo yung color. Ano yung gustong color ng company or ng business? Tapos ito yung mga sample pictures nila, yung palette, and you can sell it. Uy, mataas ang ano dito, ang bayad sa mga branding designer. Just one branding design, mataas. Pero dapat, magaling din kayo sa design principles. At pag-aralan nyo din yung paano yung tamang branding design. Yan, may mga colors kasi may tinatawag na color psychology. Lahat ng color may mga different meanings yan. And yung proper way of mixing colors. So, meron na kayo for example na template, you can just change it and create a logo. May mga sample logo dito. And you can use AI. AI logo. Gusto niyo makita kung paano gumawa ng... Di kasi ako gumagamit ng logo na template sa Canva, especially for clients. Ginagamit ko lang to for inspiration. Like here, pwede ko siya palitan. Tapos papalitan mo lang yung color. Pero kung ito yung gagamitin mo, same name, hindi siya pwede. So, try natin yung Canva logo AI. Ginamit ko siya before. Yan. So, let's create a logo. Accurate naman siya, but not very, very accurate. So, let's say, create a logo, one by one na logo. Logo for a matcha cafe. Company name, ano kaya maganda? Mat, matchay. 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 Tama ba? Yan. For example, matchay na cafe. Matchay cafe. Then, color niya is color green. And style niya, ano gusto niyong style? Bala na si AI. Tingnan natin kung ano yung lalabas na logo. Ay, image to. Yung logo, ayan, yan logo din. 'Di ba? Galing. Meron ng Matchai Cafe. Ano, dalawa Matchai Cafe Cafe. Matchai Cafe, and I like this one. Open editor, and
And pwede ko na siya gamitin. Yan, Matchai Cafe. Diba? Pwede ko na gamitin yung logo. Same way, yan. Pwede na natin yung gamitin. Meron na tayong logo, Matchai Cafe. So, another tool na pwede natin gawin, for example, may cakes tayo, ay yung background remover. Palagi ko ito ginagamit. Let's say, ay, woman, with cake. Hanap tayo ng photo ng babaeng may cake. And let's say here. Tapos, ito, ilalagay, for example, ilalagay natin siya dito sa left. Kaso may background siya and I don't like pink. Gusto ko wala siyang background. So, paano yun gagawin? Just click the photo and above is the background remover. Click background remover and tada! In few seconds or 1 second, nawala na yung background. Yan. Tapos, resize natin. I-crop natin. Yes, this is Canva Pro. You cannot do background remover kapag free. Yan, meron na siya. Yan, very, ayan, babae. With cake. At pwede mo din palitan ang kinagandahan dito, pwede mo palitan yung colors. Alam mo ba, this year lang yata itong feature. And I was so excited with this tool. Kasi minsan, as a designer, di ba nakakainis kapag yung napili natin na color ng damit ay hindi nagmi-mix sa or nagmi-mix sa brand. Yun yung nakakainis, 'di ba? For example, what if ito color pink tapos gusto natin to pink, pwede natin siya baguhin. So, kapag click mo yung photo, may mga lalabas na color. Yan yung itong tatlong color, yan yung color ng picture na nananadetect ng AI, pwede mo siya baguhin. So, kung gusto ko palitan yung color orange niya ng red, pwede siya mapalitan. Okay? Pero selected din minsan, like itong pink, minsan ang napapalitan lahat ng colors. Hanap tayo ng ibang magandang image. Let's say cake or woman. Happy. Tingnan natin kung ito, happy woman. Yan, di ba? So, kung for example, itong woman na ito, gusto natin, ayaw natin ng bright orange, gusto natin parang yellowish na brown. So, we can just click the color and just change it. 'Di ba? Ang galing na na-copy niya yung color dito sa likod. So, tingnan niyo, 'di ba yung likod, yung color niya is parang brownish yellow and ito orange. I-click ko ulit yung color ng photo, tapos i-click ko yung color ng background. Oh, 'di ba? Ang galing. Also, pwede ko din to i-edit. Gusto ko, kung mapapansin nyo, kapag clinic ko siya, pati yung picture ng babae or yung skin niya pumapalit. What if gusto ko lang baguhin yung background lang? Yung color lang ng background pero hindi color ng babae. So, I'll click edit, edit photo. Then dito, meron na select area. Yan. Yan na select area. Ibig sabihin, alin dito sa photo yung papalitan ko. Pwedeng click. Pag sinabing click, ito, automatic na siya. For example, ito lang gusto kong palitan na object na color. Pag sinabi naman na brush, for example, ito lang na area, yung gusto kong palitan ng color. Then, kung gusto nyo background, may foreground, may background, yung background lang yung gusto ko palitan ng color. So, let's do it. Yan, na-select niya na yung background color and gusto ko siya palitan. Or design. For example, gawin kong lighter. Di ba? Wow, tingnan mo yung babae, hindi nag-change yung color, pero yung background niya, nag-change. So, gawin natin na, ayan, ano kayang magandang color? Pwede kong palitan yung brightness, yung shadow, and just
The pink one. Wow, di ba? Naging pink yung background, pero yung babae same pa rin. So, close natin. Tada! Pink na yung background niya. Di ba nakaka-excite? Sabi tama, si Rachel. Very nakaka-excite talaga. Ito yung mga favorite tools ko sa mga objects. Ano pa? Ano pa yung maganda ditong gamitin? Baking cake. Yan. Di ba? Dito parang Photoshop din. Pwede nyo baguhin yung i-edit yung filter. Pwede din may blur, autofocus. Alam niyo ba kung paano gamitin yung blur? Pakita ko sa inyo. Blur. For example, meron tayong design na, ah, for example, background 3D. 3D objects. Let's say here, meron tayong ganitong photo. Then, pwede natin baguhin yung, let's say, itong image, pwede natin gawin siyang, i-blur siya. I-whole image, i-blur natin. 'Di ba? Then, close. 'Di ba? Na-blur na yung image. And we can add a, gawin natin, naka-blur na siya. So, we can add a rectangle here. Let's say we have a text matchay. Yan. Then, pwede natin to palitan ng opacity. Yan, ganyan. Diba? Parang yung style niya parang modern na may glass na style and merong blur. And we can change the different font of matchai. So, di ba? Madaming pwedeng gawin sa Canva. May mga ganun palang tool. So, may mga ibang tools din ako na pakita. Dito sa apps, meron ditong apps tools. Pwede din pala dito mag-drawing, mag-take notes if you want. Sa apps, meron ditong iba't ibang apps na pwedeng gamitin. May upscale ata sila dito, upscale. Alam niyo tong image upscaler? Dito sa image upscaler, pag may blur kayong image, pwede ninyo i-upscale siya. So for example, search tayo ng, ano ba, building photo. Ano bang mga sample na low quality photo? Ito, high quality to eh. Low quality. Ito. Tingnan natin kung okay yung upscaler ni Canva. So, i-paste natin tong photo. Then, i-upscale natin. So, dito sa upscale resolution, meron na 2 times, 4 times, 8 times. Pero, syempre, mas mabagal kapag super high definition. Tama. High quality yung picture. So, it will really take a time. Especially if may mga photo kayo na low quality, you can use it. Take note ha, this is pro account. May mga limitation kapag free. Tingnan natin ano kayo magiging output niya. Ito yung before, ito yung hintayin natin.
Very important to, nagagamit ko to sa mga design. Lalo na kapag yung mga client binibigay low quality photos nila. One time, I have a client na wala na daw siyang picture yung mukha niya and yung mga sample niyang products, low quality. So kung gusto niyo maging designer and gusto niyo pagandahin yung quality ng image, you can use this tool, the image upscaler. So, pag sinabing 2 times, 4 times, 8 times, dun yung high quality times mo siya papalakihin. So, since clinic ko yung 8 times, medyo matagal talaga siya. Yan. So, habang hinihintay natin yon, meron pa ditong ibang tools. Yung mock-up, meron silang another mock-up na ginawa. May iba't iba kasing mock-up. Ito yung ginamit kong mock-up kaninang free. Meron din silang easy mock-up. Ano kaya ako nag-load na ito? Malapit na. Dito, tingnan nyo ito yung mga easy mock-up. Madami na talaga silang tools sa Canva. Ano pa yung mga tools dito? AI Slides Maker, ginamit na natin. May Generate QR, AI Music, replace. Tingnan nyo, oh. Yung before and after that. Tingnan natin kung nag-improve. Replace lang natin. Oh, nag-improve siya. Kaso, medyo halatang AI generated. Di ko alam kung anong model yung ginamit nila dito. Sa mga AI generation photo kasi, yung ginagamit ko talagang mga rendering ng models ay yung binabayaran ko talaga ng mga credits. Pero dito sa Canva, not bad, di ba? Not bad. At least na-improve mo yung photo. Medyo halata lang na onte. It's not very detailed. Tingnan nyo. Parang naging cartoonized na siya. So, yan yung tool ni AI. So now, let's proceed with the last part is the sharing, printing, and websites. So dito, you can share it to your client. How are you going to share it to your client, your design? Kasi, tingnan nyo to sa Etsy. It's another tool where you can sell your design. Ito. Are you familiar with Etsy? May mga kilala na din akong mga VA from Philippines na nagsisell ng mga templates sa Etsy. Hindi, may mga matataas yung income nila. So, kunwari, meron kayong dinesign sa na binibentang templates. Kung mapapansin nyo dito, may binibenta siyang 1,200 templates in Canva. So, ibig sabihin, kapag binenta ko tong design, yung bumiling client, maa-access na yun sa Canva niya and mai-edit niya. So, paano yun gawin? Kaya nga sa Canva, for example, tapos na, you can share it, or so you can share this design to anyone. You can also save this as a template. Yan, brand template. So, pwede mo siya i-publish as a brand template. So, maglalagay lang kayo dito ng description, kung kanino mo siya i-share, and kung anong folders. So, but you can also share someone in this file. For example, mag-share tayo na pwede siya mag-edit dito and pwede siya ma-access ng kung sinong in-edit, kung sinong dinagdag natin. Meron din yung kinagandahan, meron din na analytics. Alam nyo ba to sa Canva? Alam nyo tong analytics? Pag sinabing analytics, for example, share nyo yung design ninyo, makikita ninyo kung ilan yung nag-visit ng link. So, mga unique visitor, yan yung mga first time. Kung gusto nyo din magkaroon ng polls or quizzes, let's say may design ka, tapos shinare mo sa iba, then gusto mo magpa-poll or quiz dito, pwede yon. Yan. Also, meron din na public view. Create tayo ng public view. So, ito.
create public view, copy link, and ibibigay nyo sa client nyo. So, for example, client, this is my brand design. Isend ninyo yung design ninyo and ito yung makikita ng client. So, makikita niya, yan. So, ang makita niya lang dito ay isa lang page, but kung gusto niyo mag-share ng presentation or your website or portfolio, you can do that. Another thing is, yan, social media, you can share it in social media and of course, in a website. So, ipakita ko lang sa inyo yung sample na portfolio kong ginawa para may idea kayo. Ito yung portfolio website kong ginawa sa Canva. And just to share with you, ma-costly kasi mag-hire kayo ng developer or designer for your website. And yung isang advantage sa Canva ay pwede ka mag-publish ng website mo using Canva. So, ito, if you're gonna preview this website, ito yung makikita. Para siyang website, di ba? Ito yung makikita ng mga clients. And ito yung mga sample works ko. Yan. Mga sample designs and other mga graphic design. And pwede dito maglagay ng link. Yun yung kinagandahan. In your Canva website, you can add a link where your client can book an appointment with you. So dito, this is where I receive my calls from my client. So after nila makita yung Canva website ko, nagbubook sila ng call. And with that, you can reach different clients, di ba? Yun yung kinagandahan. Paano ba gumawa ng website? At din yung pakita ko sa inyo. Search lang kayo ng website. O, yung mga nagbabalak dyan ha, gumawa na kayo ng portfolio nyo sa Canva para kung ipupursue nyo ang graphic design, just customize the sample website template. Palitan nyo yun ng picture ninyo, place your background, your sample projects, yan, mga hobbies, your CTA. So, paano ko yung ginawang CTA button ko? Maglagay lang kayo dito ng, for example, ito, book here. Maglagay lang kayo dito ng links. So, maglagay lang kayo dyan ng link. Saan ba yun? Ng group. Yan, link. For example, ito. Book here. Tapos, lagay nyo yung link. Ilagay nyo yung link ng Calendly ninyo. So, gawa lang kayo ng Calendly account. Or kung may iba kayong email, pwede nyo ilagay. Pero madami itong naitulong na Calendly. So sa Calendly, meron kayo dyan na link. Saan na ba yung link ko dito? Basta may link kayo dyan, then i-copy paste nyo dito sa book here. So once yung client sa website niyo clinic yung book here, mapupunta siya, mareredirect siya sa Calendly. So pwede din dito, i-link nyo yung social media nyo. So your Facebook, your Instagram, your Twitter. Then after that, you just click publish site. So yan na, publish site. Ipapublish nyo na siya. Palitan nyo lang. Kaso dito sa Canva, isa lang. Sa account ninyo, isa lang na Canva site yung kailangan nyo gamitin with free. Pag free, meron siyang mycanva.site.com. Pero kung meron kayong domain, pwedeng-pwede yon. Bumili kayo ng domain, for example, si Ma'am Bless, bless.com. Bibili siya sa Hostinger or sa GoDaddy, let's say 600 pesos for 1 year. Then ililink niya, may tutorial on how to link your domain. So once your client enters bless.com, pupunta siya sa Canva website ninyo. Diba? Mas makakasave kayo kaysa magbabayad kayo ng web hosting sa ibang tools like WordPress. Dagdag pa yun na gastos, especially kayo na mga bago pa lang. Saka na kayo magawa ng website talaga if malaki na yung mga services na ino-offer ninyo. After that, you can also download this download ninyo as PNG,
PDF or SVG, and automatically ma-export siya. Then also, for other tools, pwede nyo din siya, yan, see all, pwede nyo din siya i-share sa social media and Google Classroom and Assign. But here, for ito yung sample. Ito. Iba-iba kasi pag-export ng mga iba't ibang files. Pag presentation, pwede kayo mag-present, di ba? Like what I did kanina. But for Instagram templates or brand kits like this, pag ita-download nyo siya, meron na file type and mas madaming pagpipilian. Meron na JPEG, meron na PNG, PDF. So, dapat, as a designer, alam nyo din yung pagkakaiba nito. Basic lang. Pag sinabi kasing JPEG, kung i-share nyo lang naman siya, ito nga, tingnan mo lang ngayon yung design ko just for sharing, JPEG. Ang problem lang kasi sa JPEG ay yung sa quality ng photo, minsan napipixelated. Kapag PNG, ito yung pinaka-suggested for your graphics, especially if ibebenta ninyo or i-export ninyo. I prefer na export nyo siya as PNG than JPEG. Sa PNG kasi, hindi masyado na napapalitan yung kanyang quality. So, bihira yung mga pixelated. And sa PNG, pwede mo siyang ma-export na transparent background. Kapag in-export mo kasi yung picture na may transparent background sa JPEG, nagiging white siya. Pero kapag in-export mo yung PNG, as it na ganon yung i-export niya. Sa PDF naman, iba yung standard and print. Pag standard, it's for emailing, but for printing, you select PDF print. So, kung i-share mo naman lang siya sa client mo, yung PDF, just go for PDF is standard. So, pwede mo din siyang gawin na SVG, MP4 video, GIF, and PowerPoint presentation. So, pwede po yon. Ayan, standard. Yan. Sa presentation din, asa na yung presentation? Presentation. Ipakita ko sa inyo yung basic na pag-present ng isang presentation. Yan, winning portfolio. So, pag presentation, may lalabas ditong percent compared sa iba na walang lumabas na percent. So, you can click present and parang PowerPoint lang naman siya. And yes, you can present anywhere. Yun yung kinagandahan. And syempre, based din sa experience, dati gumagamit ako ng PowerPoint. And nung hindi pa uso si Canva, di ba kapag magpe-present ka, kailangan mo ilagay sa flash drive. And that time, I had a very important presentation and hindi gumana sa flash drive. Sabi ko, ala, magpe-present na ako, paano to? And yun yung kinainisan ko, mabuti nga, meron na nakatulong sa akin, nagpahiram siya, meron siyang backup copy and pinahiram sa akin. Yun din yung problema sa mga PowerPoint present Canva, pwede mo siya ma-present kahit saan. So, ginawa mo sa bahay, magpa-present ka sa ibang lugar, just log into your account, click this present, and yan, ma-access mo na. And syempre, may internet connection. And also, pareho din naman, if you're gonna print it, ito na, may isi-share ako sa inyo. For example, itong presentation, ipiprint ninyo. So, pwede kayo mag-include notes. So, dito, pwede kayo mag-add ng notes sa presentation. And this is my script, may kodigo ninyo. And pwede nyo siya i-print and tingin yung script. At least kung nagpa-practice kayo, makikita niyo yung script. Also, pwede din siya piliin yung specific pages kung ano yung isasabay ninyo. Kung gusto ko yung page 1 and 2 lang, yun lang yung export ko as PDF. So, kung lahat naman, I'll just click all pages. And lahat from page 1 to 18, yun yung ma-export. Ito.
Color profile. Are you familiar with this? Ito dapat yung isa sa skill na alam ng mga designer, ha? Pakita ko. Yan. RGB and CMYK. I think this is one of the mistakes I have done nung nag-start pala ako sa graphic design. And it's okay to make mistake. That time, pinadesign ako ng graphics for the tarpaulin. So imagine, merong event, and then itatarpaulin mo siyang napakalaki. Ako yung pinadesign. And nagdadali-dali ako kasi the next day na yung presentation or yung tarpaulin. In-export ko siya and print ko. And yung theme ng background sa design ko ay color blue. Sabi ko kasi yung theme ng event ay blue. Then, nung pagkuha ko ng tarpaulin, sabi ko, excited na, oh, matutuloy na yung event. Naging violet. And I was so disappointed. Sabi ko, but violet? Color blue yung team natin. But violet, violet yung lumabas. Tapos, chinek ko yung design ko. Color blue yun. Then ko nalaman yung pagkakaiba ng RGB and CMYK. Kapag share ka pala ng graphics mo, yung magiging digital graphic designer dyan, always use RGB. But for printing, always use CMYK. Alam niyo yung pagkakaiba? RGB versus CMYK. Versus CMYK. Yan. Tingnan ninyo. I-open ka lang. Pag sinabi kasing digital, RGB, pag nagde-design kasi tayo sa Canva or other tools, ang ginagamit na color ay red, green, and blue. And kapag inad mo yung lahat na colors, magiging siyang white. Diba? So, yun yung, di ba, pag magdi-design ka, RGB, may mga iba't ang colors. Pag magpiprint ka, CMYK ang gamit. And you might be asking, ha? Ba't CMYK? Ano ibig sabihin ng CMYK? Sino dito yung may printer? Anong mga color na nabibili sa ink ng printer? May nabibili ba ink na red, green, blue? Di ba wala? So, sabi ko, yun pala. Kasi yung ginagamit na color sa printing, sa mga tarpaulin and mga printers natin, cyan, magenta, yellow, and K or black. Tinawag siyang K or key, K-E-Y. Kasi kapag inad mo yung tatlo na colors, magiging siyang black sa printer natin. Kaya sabi ko, blue yung ginagawa ko, yung dinesign ko sa digital. Pero nung print, naging violet. So, nag-iiba-iba pala yung color. So, yun din yung i-consider ninyo. Pag naging designer kayo, magiging digital designer ba kayo or magiging print designer? If print designer gusto nyo, mag-design ng tarpaulins, ng mga print sa invitation, you need to know how to use CMYK or export it in CMYK. Pag in-export mo siya as CMYK and ipiprint mo siya sa mga printing press or sa yung printer, hindi mababago majority ng colors. Okay? So, also, the last one, before we proceed with the last topic is the animation. Sa animation, ito din yung nagugustuhan ko. You can add animation by clicking animate here. Ito yung presentation. So, sa picture, may mga pwede kayong pagpilian. Yan. And once you click a specific animation, pwede nyo i-click yung apply to all pages. So, once it is applied to all pages, ibig sabihin yung slick animation sa lahat ng page, if we're gonna present it, tingnan nyo, meron na siyang animation. Di ba? So, yan. So, for example, you have a website. Gusto mo animated yung website. Pwede kayong maglagay ng animation. Pwede din individual. Hindi siya per page. Pwedeng itong picture. Pwede nyo siya i-click yung animate and pwede nyo palitan. Yan. Stamp. Gusto nyo ba parang stamp yung picture? Parang scrapbook? Or parang low, may mga effect like
flicker, yan, may mga pa-rotate. So, madaming pwedeng gawin na animation sa Canva. Kasi yung animation, ginagamit siya to improve user experience. So, if you want to pursue presentation design or you want to create your portfolio website here, you can go with animation. Okay, so after you create all of those design, you export it, and once you go to your home, makikita mo yung mga recent projects mo, makikita mo na dyan, pwede mo ma-access, and you can also select the project here. So dito sa project, mas maganda na gumawa kayo ng folder to categorize all of your design, especially kapag lumalaki na siya. So that is where under projects, meron din na classwork. Ito ginagamit to for more on schools. So yun yung mga features ng Canva. And madami pa kayong pwedeng templates na gawin and explore. And with those basic knowledge na tinuro ko, like how to improve your design skills, understand design principles, then learn how to use Canva. Now, once you are ready to get clients, so pwedeng-pwede na. So sabi ko nga, unang step is to sell your design. If gusto mo, meron kang niche, gusto mo mag-design sa mga weddings, di ba? Alam mo ba na uso na ngayon pwede nyo pagkakitaan yon, yung wedding website. So, we're in, pwede kayo gumawa ng ng customized website for a client. Then, yung kanina pinakita ko, pwede kanya bayaran per couple. Let's say, 10,000 to 100 to 50,000. Depende sa complexity. And tulungan mo siya mag-set up nun, mag-host, mag-add ng domain or just launch the website for that couple. So, meron na silang website. Pwede nyo pagkakitaan. Pwede din mga templates. Pwede nyo i-sell. Mga Instagram. So, kung gusto nyo mag-sell or i-pursue nyo yon. But if you want to be a VA, be hired by a company, mas maganda kasi maging stepping stone din yung pagiging VA. Kasi madami kang company and mga processes and experiences na matututunan. So, madaming mga online tools like si Vame. Vame can also, are also posting, di ba? May mga posting ng mga for hire. You can also search in online jobs. So, sa online jobs, pwede kayong maghanap ng graphic, let's say graphic designer. Tingnan niyo yung mga posting sa mga graphic designer. Photo editor, graphic designer. Tingnan niyo to, part-time. Naghahanap sila ng graphic design and video ads. That's $1,200 just part-time. Ay, may mga mababa, may mga matataas. That's why also know your value. If nag-start pa lang kayo, you can start ng mga $500. But if magaling na talaga kayo and madami experience, then look for mga complexing, upskilling, and high-paying na mga roles. Video and graphic designer sa Canva. Tingnan. Canva. Ay, sorry, Canva. May mga naghahanap sila ng sa Canva. Yan, yan, ito yung mga mostly hinahanap nila, mga VA na tech savvy, yung may mga alam sa graphic design, 'di ba, social media management. So, pwede din kayo dito mag-design. For example, may Australian client and naghahanap sila ng someone from Philippines na magka-create ng mga posts sa website nila or sa Facebook. So, pwede nyo, di ba? Part-time, you have 400 USD. So, kung madami pa kayong part-time roles, mas mataas yung bayad. Then, we also have Upwork. Ito yung Upwork. Maganda din dito maghanap. May mga nahanap akong client dito. But it's very saturated. Ibig sabihin, since matagal na yung Upwork, ibig sabihin, madami kayong kakompetensya. So kapag nag-start pa lang kayo, medyo mahirap
Pero may technique ako kung paano ako nakakuha agad ng client dito na nag-start pa lang ako. Alam niyo ba kung paano makakuha agad ng client dito? So I think, ay, bakit need pa ng ano? Kung gusto niyo makakuha sa Upwork, may mga YouTube tutorial dyan, but opt for, bihira kayo makahanap dito ng high paying agad. So parang practice nyo lang siya. Post kayo dito ng portfolio nyo, hanap kayo ng work, tapos kahit mababa siya, I think yung una kong work dito, pinakauna kong nakuha, is just basic design is for $400. And natapos ko siya ng ilang weeks. And that's not bad, di ba? And build lang kayo kahit mababa pa, improve your skill, and once ready na kayo, mataas na yung expertise ninyo, then saka kayo magtaas ng rate ninyo. Let's say graphic designer. Ito, mga graphic design. Mga top rated. Ito, browse job. Hanap tayo ng mga for posting sa Upwork. Madami ding tools. Graphic designer. I think nagpa-follow kayo sa mga VA group. May mga links silang sinusubmit na mga tools or ito yan. Ito yung mga rate usually ng mga graphic designer. Ito si Chito. $11 per hour siya. And imagine, 30K dollars na yung nagawa niya and 138 hourly jobs. Kung titingnan natin yung profile niya, para matulungan ko kayo, ano ba yung mga profile ng mga successful graphic designer? Graphic design, all work. So, ito yung profile niya sa taga Bacolod City. Ano yung mga natapos niyang mga works and meron siyang rating. Maganda din na may ratings. Ito yung mga sample niyang projects. Tingnan natin. So, sabi ko nga, kung magpo-pursue kayo ng graphic design, practice lang kayo ng practice. Then, kapag naka-practice kayo, ilagay niyo siya sa portfolio. Ang pangit kasi na naghahanap na kayo ng work, pero wala pa kayong portfolio. Yan din yung isang mistake na nagawa ko. Sabi ko dati, mag-a-apply as a designer. Eh, yung hinihingi ng client is portfolio. Eh, wala naman akong na-present. Eh, paano ako i-hire? So, ngayon, hindi kayo masyado busy, gamitin yung Canva, sample kayo ng design. Maglista kayo. Ano kayang sample na gawin kong design? Gusto ko maging social media designer. Then, gawa kayo ng 10 or 5 projects. Then, ilagay nyo sa portfolio. Ito yung mga sample posting sa mga graphic design. Graphic designer na mga job posting. Tingnan nyo, oh. 4 minutes ago, naghahanap, di man kayo maubusan ng trabaho, basta galingan nyo lang yung pag-market ng inyong sarili. 15 to $30 an hour for intermediate. For beginners, alam ko, nagre-rate yan ng 10 to $20 for beginners. Meron no, tingnan ninyo. PowerPoint presentation, ito masyadong mababa. Minsan, hindi ko pinapatulan yung masyadong mababa. Know your value. $5 for a logo? Kaya magbasa kayo ng mga posting. Kapag masyado mababa, huwag nyo kunin. Pero kung for practice lang, pwede naman. For portfolio. Kung gusto nyo maging brochure sa logo, sa brand, yeah, madami. Madami kayong pwede i-explore. UI UX designer, brochure, landing page, product. Yan. So, madaming pwedeng explore na job opportunity. So, before I end this one, i-recap ko lang yung mga tinuro ko sa inyo. Number one, learn how to use Canva, improve more. So, those are the basic skill. So, once na alam nyo na kung paano gamitin yung Canva, practice. I tell you, practice. Ilista ninyo sa papel kung ano yung gusto nyong maging designer. Gusto nyo ba mag-focus sa
social media, gusto nyo mag-focus sa marketing, sa print. And kapag na-identify nyo na yon, mag-practice kayo. So for example, ako gusto ko maging social media designer. And ililista ko, for this week, gusto ko gumawa ng Instagram template for this medical company. Gusto ko gumawa ng Facebook post for this cafe. So after malista mo siya, gawin mo siya sa Canva. Then, ilagay mo sa portfolio mo. Then once you are ready, upskill lang, mag-research kayo, mag-aral, continue learning, then do your portfolio and start looking for a work or a client. Yan. Then, after that, sa YouTube, meron ng mga tutorials ito din, kaya I'm really thankful for VAME sa pag-organize nitong event. Kasi madami kayong natutulungan ng mga aspiring VAs and mas nalalaman nila yung mga careers and opportunities na pwedeng gawin. Lalo na ngayon, sabi nga, AI cannot replace jobs. Diba? Hindi naman talaga totally i-replace ni AI. But, yung nagbabago ay mga jobs. Diba? Kaya nga, dapat tayo maging adaptable kung meron tayo, ito kasing Canva, hindi naman siya existing years ago. So, kung meron tayong design skill, we should look forward na in the future, pwede magbago yung trabaho. Kaya dapat, yung goal natin is kahit magbago, kaya tayong mag-adapt. Diba? Kasi, sabi ko nga, sinasabi ko, do not look for a job. Kasi ang job, pag sinabing job, trabaho, may title. Kasi yung trabaho, napapalitan, pwede ka palitan, di ba? You should build your career. So don't look for a job, build a career. Pag sinabing build a career, diyan papasok yung sarili mo. So, pagalingin niyo yung sarili mo, dapat magaling ka sa isang bagay and adaptable ka. So, kahit mawalan ka ng trabaho and may mga bagong trabaho, pwede mong pasukin, kayang-kaya mo kasi magaling ka, kaya mong gawin yun. So, I think that would be my discussion for today. Sana madami kayong natutunan and I hope i-pursue nyo yung graphic design na opportunity and I hope maging future co-VAs din kayo and successful sa inyong, hindi job, magiging successful sa inyong career journey. So, thank you so much and I'll be giving the floor back to Ma'am Bless. Thank you, Miss Majel. Come on, guys, let's give Miss Majel a round of applause. Online, virtual, ayan, celebrate heart. Yan. Thank you, Miss Majel. Now we're gonna Ayan. take Ang a dami break. siguro silang natutunan kahit ako may additional akong natutunan. Yes, super. Nakaka-inspire. Lalo na talaga yung mga words ni Miss Majel. Mm-mm. Nakaka-touch talaga. Ayan. So Alright, now so mag-break muna si Ma'am. siguro game time na tayo para makahabol pa muna tayo. And then kung may question kayo at magkaroon pa tayo ng time, kahit mga siguro top 5 lang, may Yes, sasagutin mamaya si Majel. Okay, so water break muna si Majel and then babalikan natin siya later. Alright, keyboard warriors, are you ready? Type 1 ready. naman sa ating Q&A tab para alam ninyo kung nandiyan ba kayo. Tama ba ang inyong tinatypan? Yan. Yun. Type 1, 1, 1, 1. Sa Yan, mga ready. 111. Thank you so much sa mga nag-participate. Please send your GCash number and isasend namin ang inyong mga napanalunan worth 50 pesos sa inyong GCash. Alright, so habol tayo and sasend ko na rin ngayon agad-agad ang attendance link namin nagsasend. Asan po ang attendance link? Alright. So, ayan, while we're doing that, balik tayo kay Majel. Baka meron ng mga nakita tayong question. Light Questions. short Yes. lang. Top 5 na, Ma'am, before 5 we end. lang. Yun. Yes. Nagbabasa din ako kanina ng mga questions before. Mm-hmm. Yes. May nagtanong kanina nga, sabi niya, yung nag-try ako ng Canva AI, kung pwede daw yung Tagalog or Filipino. And I just checked it, na sabi daw ni AI, right now, I can only understand English, but I'm working on learning new languages. So maybe in the future. I-chat GPT nyo na lang, transfer mo muna kay chat GPT yung Tagalog mo. Tapos, Agree. na kay Canva. Yes. Agree. Okay, 1 na yon. Last 4. 1. May nakita ka na, Miss Majel? Kanina, may nagtanong din,
about sa font. Sino Mhm. nga yun? Sa font combination siguro. Hanapin ko. Oo. Sa Figma, ano daw yung best font for title? Mhm. I-share ko lang madali, very quick lang. Ah. Sige lang po. Yung nagtanong is, sa Canva kasi, you can just search select a font. But sa graphic design kasi, yung sabi nga ni ma'am, combination, yung ginagamit kong tool is font pair. So sa font pair, usually yung ginagamit na header ay yung mga serif font. And yung mga description ay mga sans serif. Pag sinabing serif, basic lang. Pag sinabi kasing serif, ibig sabihin no tails. Or yung mga, alam niyo yung mga tails na yan dito. Parang mga lines at the end. Pag sans serif, yun yung may mga lines. So kapag mga title, mga serif yung ginagamit usually. So you can use this tool for your graphic design, paano mag-select ng mga appropriate font fair and appropriate font for your designs. Ayun na lang. Any Yeah. other question? I have here, ma'am, from Liza Gutierrez. Sabi niya, as someone just starting out with Canva, how can we develop an eye for good design and avoid common mistakes that make a layout look cluttered or amateurish? Mm. Yeah. So, yun din yung binanggit ko kanina. Sabi ko, before starting and being really good at these tools, you need to be knowledgeable and skilled in creating good design. So, ipakita ko lang sa inyo yung mga, asa na ba yan? Share ko lang madali. Sa YouTube, dito din ako nag-aral, design principles. Yung design principles kasi, it is applicable to all different types of design. So, pwede siya for graphic design, for UI UX design. Confidence here. Yeah. Colgate Fresh Confidence. Mga, Cheese Whiz for the strength to do more. To yan. create successful design pieces. May mga principles silang tinuturo. Like sa contrast, yan ng mga repetition, and in just 1 week or few days, alamin nyo to, na mga principles, then you're ready to become a graphic designer. Basta don't skip this ha, don't skip this one. So, other question? Ayan, design principles pala ang dapat i-search sa YouTube. Thank you po. So that's from Liza. Ito po, ma'am, from Yebi. Coach Majel, how do you leverage Canva to enhance the branding and visual communication tasks that virtual assistants often handle for clients? For brand kits. Parang brand kits po. How to enhance the brand kits yan. Yung minsan kasi, may mga client na nagpapagawa ng brand kits na may mga logos na. Eh may mga clients na from the scratch nagpapagawa ng logos. So para sa akin, para ma-enhance mo, I just learn the different other principles. Yung typography, mamaster mo dapat yon. Ako kasi, I I'm good at typography since I was really, really young. Kaya halos master ko na yung typography pag nakikita ko. Ngayon kasi yung skill level ko, kapag may client ako, and ano yung problem nila, alam ko na kung anong font yung gagamitin ko. Parang mayroon ng sariling AI yung utak ko. Mayroon din kasing color psychology, yung sabi ko, Mm. master mo lang yung typography, color, and know how to use other tools for logo and AI tools. And mamamaster mo na yung branding design. Kasi yung hinahanap mo lang sa design ay colors, di ba? Mm. And pinaka-importante sa branding design is learn empathy. Kasi yung brand na ginagawa mo ay hindi yun para sa'yo. Hindi rin yun para sa company, but para Mm. yun sa mga future na mga customers ng kumpanyang yon. So kung nafe-feel mo yung empathy na sa medicine, kailangan ko ng brand na ma-emphasize yung ganitong colors and style for my company, dapat ma-feel mo din yon. Okay, so yun na lang. Ayan. Thank you po. That's from Yebi. So I think that's the fourth and
Last question, ma'am, baka may nakikita ka dyan na you want to answer. Meron kasi ako nakita dito from Rob or may iba ka na pong nakita. Ay, si Rob. Sige kay Yan. Rob. Ayan. Sabi ni Rob, ma'am, ano po yung suggested roadmap mo para matuto ng design? Yung from step 1 to step 5 niyo po. Parang gusto niya ng ano flow ba ito? Parang ganyan. Okay, so kunin mo na yung papel mo and ballpen. Yan, go! Yung pinakauna kong step, siguro hindi nyo to naririnig, ay pagmumuni-muni or paglalakad-lakad sa labas. Yun yung tinatawag na design awareness. And alam nyo ba, yung mga napakagandang idea sa design ay hindi naiisip sa harap ng computer, kundi kapag nasa labas ka. And totoo yan. So try, go for a coffee, go for a walk, mag-travel ka mag-isa, magmuni-muni ka, have time for yourself, and yung mga di mo alam, yung mga tao sa paligid mo, yung mga nakikita mo, yun pala yung magiging inspiration mo for your journey. And once meron ka ng idea, sabi ko nga, learn the basics. So, go for certificate, YouTube, courses, Coursera, Udemy, lahat ko yan tinake na course. Then after, second step is yan, learn basic principle. Third step, practice with Canva. So, siguro, 1 week 1 is magmuni-muni ka. Week 2 to 3, you try learning using trainings. Then, spend at least 1 to 2 months doing your portfolio and practice with Canva. Kasi hindi ka magiging magaling kapag maikli lang yung panahon. Di ba? Yes. Binibuild talaga yung skill. So Mm. after that, practice ka lang and wag ka din mag-stick sa Canva. Mag-try ka din sa ibang tools, mga AI tools. It's very important. Then, explore ka ng ibang, di ba nakagawa ka na sa Canva? Yung isang pinaka-importanting step, hindi siya pasunod-sunod talaga kasi ginagamit ko siyang step every time. Mag-research ka ng mga design inspiration sa internet. Yes. Then, ito din, before ka maghingi ng client, last step, feedback. Mm. Kasi kailangan mo din ma-analyze sa sarili mo kung maganda ba yung design ko, saan ba yung mali, is Mm. my design effective? So punta ka sa mentor or kakilala mo, family mo, tingnan mo ma yung design. Or pumunta ka sa, for example, may kakilala ka may business sa cafe. O tingnan mo nga ito, friend. Gumawa ako ng sample design sa cafe. Can you look at it? Ano yung Mm. mo impact? So, try din kayo maggawa na mag-post sa Facebook. Kung tingnan nyo yung madami yung mga nakakapansin. If hindi, siguro may kulang. Then, improve yourself, improve yourself. And once you have that strength and positivity, then you can look for a client. Yes, I like that, ma'am. I love the steps na sinabi mo. Lalo yung number 1, you to have fresh ideas. Madalang yan i-advise, Oo. pero sobrang halaga niyan lalo na sa mga design, sa mga nagde-design, sa mga gumagawa ng mga marketing things. Ayan. That's from Rob. Ayan, sabi ni Rob, thank you po. Nalista ko po lahat. Sabi niya. Ayan, and I Oh, think that's thank you. that's the last question na rin for today's session, ma'am. Since time check, it's 3:06, guys. I know, bitten kayo at gusto nyo pang makausap si Coach and type dyan part 2 or part 3 kung gusto nyo pa ulit si Coach Majel makasama. Ayan, guys, can you guys give applause, reaction, heart for our guest speaker for today, Coach Majel, for doing everything, explaining lahat, grabe lahat, pati step by the step talaga yung tinuro sa atin ni Coach for today. Kaya sobrang thank you po for having the time for today, Coach, and discussing everything about designing with Canva. Yun, guys. Thank you. So, Thank you. Ma'am Glenna, I think mag-wrap up na tayo for the social media. And nasend na rin po pala yung attendance link. So, ano na po kayo dyan, fill up ng form
And last na, promote ko lang social media ng Vein Philippines. At Vein Philippines, we have Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, and Facebook group. So if you want to watch the replay of this video of this webinar, punta kayo sa YouTube namin, pa-subscribe naman and pa-heart at pa-like. And also, mag-ingat po tayo sa mga video grabbers, sa mga posers and scammers. Marami na po ngayon nangunguha ng mga videos and using the name of different accounts, just like Vein Philippines, and ginagamit nila to scam people at manloko ng ibang tao. So mag-ingat lang po tayo and please verify kung kami talaga yon. Yun guys. And also baka merong page si Coach Majel, kung pwede ka nilang i-reach out, ma'am. Ay, ma'am, naka-mute po. Sorry. I'm still working on my page right now. Siguro, isi-share ko na lang yun in the future training with Wayne. Kung may Yes. part 2. Meron yan. Meron agad. We're gonna wait for your page, ma'am. At talagang kami po ay magla-like, magsusubscribe at mag-follow sa'yo, ma'am. Ayun, so, yun. Thank you po. So, I think that's the last part. Mag-share na po. Picture na ba tayo, ma'am? Yes.